Magandang umaga po sa ating lahat. Sama-sama po nating pasalamatan ng Diyos sa panibagong buhay na Kanyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa isang makabuluhang pagpupulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay mayroon po pamagat na humbling experience. At ang pagbabatayan po nating teksto ay mula po sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 6, James chapter 4, verse 6. At ganito po ang ating mababasa. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng bahagi ng kaniyang banal na salita. Sa ating pagpapatuloy ay
may katanungang naranasan mo na ba ang gawin kang kahamak-hamak ng Diyos upang ikaw ay kaniyang turuan? Tingnan po natin at sama-sama po nating unawain ang mga sumusunod na konsepto. Una, kung sa tingin po natin ang lahat ng nangyayari ay hindi maganda at tila papasama, ay sinasabing suriin po natin ang ating mga sarili. Baka ang tingin natin ay walang pinakamabuti kundi ang ating sarili. When everything seems to go wrong, check your pride. Baka nga po ang tingin po natin ay walang pinakamabuti kundi ang ating sarili. At ang Diyos ay walang kinlalaman sa anumang pananagumpay, sa anumang accomplishment at kagalingan natin sa buhay. Ikalawang konsepto, God puts us in a humbling situation for us to see our limitations. Ang Diyos ay inilalagay po tayo sa isang kalagayang kahamak-hamak upang makita po natin ang ating mga limitasyon. Ginagawa niya ito upang sa dulo po ng ating limitasyon ay makita po natin ang ating mga kakulangan. Makita po natin ang ating mga pagsalangsang at aminin na hindi tayo Diyos o isang superhuman na maaaring magawa ang lahat ng bagay. Sa karanasan po ng mas maraming Kristiyano, kapakumbabaan ang katangiang pinakamahirap panatilihin. Ito'y dahil kapalaluan ang kasalungat ng kapakumbabaan, ang pinakamalalim at pinakamahirap tanggaling kasalanan. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi po ng ganito: kapalaluan ang pangunahing kasalanan ni Satanas dahil sinikap po niyang matulad sa Diyos. Makikita po natin yan sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 14. At kapalaluan din po ang pangunahing kasalanan nina Adan at Eva sa hardin ng Eden. Ninais din po nilang maging katulad ng Diyos. Yan po ay ating mababasa just sa Genesis chapter 3 verse 4 hanggang 6. Ito ang dahilan kung bakit sinasalangsang ng Diyos ang mga palalo, ngunit pinagpapala ang mapagpakumbaba. Ito ang dahilan din kung bakit tinuturuan tayong maging mapagpakumbaba sa maraming bahagi ng bagong tipan. Ang sabi po doon sa Old Testament, sa Kawikaan chapter 3 verse 34, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Dito naman po sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong mata, bagkus mapakababa kayo at huwag ninyong ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ikatlong konsepto na atin pong titingnan, at the end of our limitations is our God who is able to give us the grace we need. Sa dulo po ng ating mga limitasyon ay nariyan po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may kakayahang ipagkaloob sa bawat isa po sa atin ang biyaya na ating kailangan. Sa panahon na nakita natin ang ating ginawang pagmamalaki, sa panahon na nakita po natin ang ating ginawang kapalaluan, lalo namang sumasagana ang biyaya ng Diyos upang tayo po ay kaniyang tulungan sa ating mga kahinaan. At saka pinakamababang antas ng ating kalagayan ay dumadaloy ang habag ng Diyos upang ipadama sa bawat isa sa atin
ang kaniyang pag-ibig. Sa huli, may dalawang aksyon. May dalawang mahalagang aksyon ang biyaya ng Diyos. Ang habag at ang pag-ibig. Ang mga ito ang tumutulong sa atin upang magbagong buhay at maiangat na muli ang ating mga kalagayan, maiangat na muli ang ating mga sarili. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tulungan po ninyo na laging supilin ang mataas na pagtingin po namin sa aming mga sarili at palitan po ito ng kapakumbabaan upang kayo po ang maitaas sa tuwi-tuwi na ng aming pamumuhay. At bahagi rin po ng aming pong paglapit, panalangin sa iyo sa umagang ito, ay samahan po ninyo kami, dakilang Diyos, sa araw na ito, sa aming pong mga gagawin, sa aming mga paghahanap buhay, sa aming paglalakbay kung meron man kaming pupuntahan sa ibang mga lugar. Ang inyo pong pag-iingat at pag-aalaga ang aming pong maranasan. Gayon din, dakilang Diyos, ang aming pong mga estudyante, ang aming pong mga mag-aaral na papasok sa kanilang mga school na pinapasukan. Ingatan din po ninyo sila, dakilang Diyos, at laging pagkakalooban ng kahusayan, ng karunungan sa kanilang mga asignatura, sa mga paaralan na kanilang pinapasukan. Purihin po kayo, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong pagbubulay-bulay. Friendly reminders to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulan.